Nakaraan, sa ating pangalawang episode, dinayo natin ang San Vicente Port sa Santa Ana, Cagayan, na sinasabing pinakadulong kalsada ng mainland Luzon sa norte. Nagtampisaw rin tayo sa pangkristal na tubig sa Bagao Blue Water Falls and Cave. At nakita rin natin ang mga nakakamangking rock formation sa Lipit Canyon. Ngayon, sa ating huling episode ng North Loop series, pupunta naman tayo sa Peña Blanca, probinsya ng Cagayan, upang pasukin ang historical na Calao Cave at pakinggan ang mga kwento na nangyari sa loob nito. Tayo sa Kasiguran Aurora, ang Kasapsapan Beach ang huling destinasyon para sa ating North Loop series. Dahil sa layo ng lugar na ito ay napapanatili nito ang angkin nitong ganda. Calao Cave kaliwa, Peña Blanca kanan. So, kaliwa. 1.2 kilometers away na lang tayo. So, estimated time 1 minute na lang kung na tayo sa jump off. Ito na yun. Yun ang marami, oh. Saan ba? Ito ba? O dun? Ayun, oh. Lakatan. Saan ba tayo? Saan po yung next na itinerary natin? Ano na kami, sir? Kasiguran. Kakwento na muna ba kayo, sir? Yung trip natin? Hindi pa. Ubusan ng pera, trip. Pagkatapos ko na siguro Uwi na Manila. Take 5, kuya. Wait lang kuya. Hihinga lang kami ng konti. Dito may mga Ganda. nag-ano din dyan, like adventure. Yes po. Kayaking, boating, then ano po, feeling. Taas. Ito yung entrada ng cave. Ay, lamig. Lamig ng hangin. Wow. Province ito na. Pictura pagpasok mo sa loob. Wow. Lamig. May chairs po siya. Isang nag-shooting si Jan Ray sa Siberia. Ah, okay. Sa ano, sa... Yung ba yung baka? Yes, not too bad. Yan, ito yung excavation site, sir. Yung sinasabi ko po kanina kung saan nila natagpuan yung pinakamatandang buto sa buong Pilipinas. Or mas kilala siyang humble si Sir Upang. Ayun, yung sinasabi mo. Oh, magaling ako sa ganyan eh. Yung taon niya is 67,000 years old po, sir. Pero Saan sa ngayon... naka-display yun? Po?
Saan naka-display? Yung replica niya ma'am, nasa National Museum in Manila. Pero yung totoong bone niya nasa museum din po, sa Manila din po. Yung taon niya na ngayon ma'am, 134,000 years old. Ngayon lang kasi na-implement yung bicarbon dating machine po. Pero yung 134 ma'am, yun lang yung nakaya ng machine natin. Pero- so mas higit pa doon sa 134 ma'am. Yung oldest bone naman natin dito sa buong Pilipinas dati is Tabon Man in Palawan. Sa Palawan. Yung Tabon Man in Palawan, yung taon nun sa 47,000 years old. Pero yung pangalan po ng bone na yun is Homo sapiens po. Homo sapiens. Then kaya po nila natagpuan yung bone dito sir kasi may gamit silang bone detector. Pero napadpad lang yung Homo sinensis dito nung unang panahon so natrap lang po sila dito sa Pueblo. Okay. Kasi dito sir is may harang din po dito na limestone so Before. binomba lang to sir para magkaroon ng daanan pasok. Kasi dito sa loob ng cave po sir may mga safe call yung nagbibigay liwanag sa loob ng cave. Yung maganda din. Yung hukay na daw na to. Yung nakita ang puto ng Homo luzonensis. Ganda. Pwede kayong mag-charge mamaya po pag, habang nagpapahinga mamaya dun sa baba. Sir. Naman. Ganda. Lamig no? May aircon sa loob eh. Stig. Dati is nagkakandak sila ng mas dito. Pero nag-close po kasi siya ng 3 years gawa ng pandemic din. no? Nag-extend ng almost 2 years sa renovation ng entrance ng cave po. Pero yung sa entrance sir, merong mga bundles no? Ano siya? Matagal na siya ganun? Yes po. Sayang Matagal na. na po. Bago lang po kasi na-implement yung no guide, no caving sir. Pero yung mga guide dito sir, mga volunteer guide po. Pero wala silang sahod or any salary na nanggagaling from the government. Galing ng liwanag. May buta sa taas. Yung taas pa pala ng second chamber is 162 feet po. Ay, meron pa. Kala ko hindi 100. Hindi na. Kaya yung picture dito sir. Pwede po. Sa taas may mga ibon. May nakulog na rito. Wala pa ma'am. Yung mga alaga lang na kalabaw. Ay, wait. Ano ba yung taas nila sir? Pastulan ng mga kalabaw sa baka po. Kalabaw. Patay na pagbaba. Yes. Siyempre. Nung binaba na bulan lang siya. Ganda. Grabe. May mga balin sa sayaw daw sa taas. Ito yung church na minsan may misa. Paggaw. May gabon-gabon falls din po din eh. Yung sa part ng nangilat. No. May natural light. Ano sa taas. Sarili. Yung ma'am, ito yung rock formation pala ng Mother and Son Elephant. Ano siya? Mother and Son Elephant. Ay. Ito yung mother din yung son. Ito pa yung Ay, trunk. okay, gets. Oo nga no. Napansin niyo wala yung father elephant kasi single mom siya. Uso pala sa bato rin yun no. Then yung rock formation ng lighted candle pa natin. Galing na. Yung flame niya yung nasa taas. Then yung angel wing, dito part. Yung mga bato may forma eh. Maraming mga rock formation po dito basta nakatalas din yung simple natin. Paano siya nagpo-form sir? Dahil sa mga driplets of water po, sa mga tumutulong tubig. Kasi parang sa may yung napunta natin sa may canyoneering, di ba may tumutulo sa mga bato? Sabihin ka po for ng stalactite and stalagmite po. Sir, question. Yung stalactite, paano ba siya? Yung pataas o yung pababa? Yung stalactite natin sir, ganito po siya. Stalactite means ceiling siya, then stalagmite means ground. Okay, yun. Mas na mag-connect sila sir, ang tawag sa kanila is column or pillar. Parang camel yun, oh. Ayun. Stalactite from ceiling. Stalagmite from ground. I see. Ngayon, alam nyo na. Then ito yung example ng crystallized limestone. Ano pinili ba ito?
Then kaya pa na-implement yung no guide, no caving para maiwasan natin yung mga vandalism. Mm-mm. Yan po. Dati pa dito is maraming mga vandalism. Actually, yung mga gumagawa dyan, ma'am, yung mga pumapasyal din dito sa loob ng cave. Eh, di ba may tour guide? Before Dati wala. po, ma'am, before is wala pang mga tour guide. So, bago lang yung mga tour guide dito. Mga 9 years pa lang kami dito. Ay, bago pa lang pala yan. Grabe, oh. Sayang, no? Pero okay pa rin naman. Maghihil pa naman yan, sir, eh, no? 3 months. Matagal Yung nga. mga vandalism din na inaakyat ko. Maghihil pa naman yun, grabe, no? May 1931 yun. Hala, Kala ko ikaw lang sapat na. 1931. Grabe yung vandalism, tagal. Dati dito, ma'am, maraming mga vandal po talaga dito. Yung ginagawa namin para hindi makita yung mga vandalism, ginagawa namin is kumukuha kami ng mud paint. Tapos nilalagay namin sa mga sulat-sulat Okay. para matapatan. Yung mga vandalism. Gando. Eh, yung mga ibon na yan, ano na yan? Ay, hindi. Maya lang. Bali sa Trevor. Balin sa sayaw-sayaw. Balin sa sayaw. Yan yung forma pa pala ng butas ng four chamber is heart shape. Hindi napansin tayo. Then meron tayong rock formation pa pala ng half human skeletal system. Ito po. Ito yung skull niya na smooth 7 ribs. Mga ano, Anong tawag? Human half skeletal okay. system. spinal cord. Oo. Then yung subview ng Merlion in Singapore. Ito po siya. Yan ma'am is parang mga chorus yun. Kaya na-form yung mga, yung cave ng ganito ma'am and sir, kasi lubog yung Pilipinas noon sa dagat. Before. Yes po. Kaya yung ibang nadidiscover po dito, mga corals din siya. So tinawag yung cave noon na underwater cave. Then along Peña Blanca din po pala, we have 300 plus cave dito. Then yung pinakamalaking cave, yung Calao Cave. Kala ko, ito na yan. Yung pangalawang sikat po dito na cave is Sierra Cave. Yung Sierra Cave, yung haba niya po is 45 meters. Pero may part siya na walking, then may part po siya na crawling. Once na in-explore po ng mga tourist yun, dapat may baon silang extra pampalit. Kasi hindi po nila maiwasan na madumihan dun sa mga mud. Yung Okay. ginagawang banga. Yan, proceed po. Ito yung nagkukos ng ano, no? Ganyan. Yan yung mga Stalactite. nagkakos ng stalactite yung stalactite. May mga bato. Yung tumutulong tubig, oo. Kaya pala minsan patulis siya, no? Okay. Yan pala yung rock formation ng angel prey. Kaya angel praying po. Oo nga, no? Nasa side view siya, sir, na? Kung tama, oh. Rocket naman po dun sa loob. Rock formation. Stay. Actually, ito na yung last chamber natin, sir. So, pero pwedeng bumaba hanggang doon. Then, titignan natin yung code ng kaya bawal puntahan siya. Dahil doon sa safe zone na nakalagay doon sa baba. Yung Dito, kabisa. One of the reason po kasi mga sir, dyan part po kasi sa papasukan dyan, sa 6. Yung mga mud po kasi siya. Then kailangan po munang madry para maging maraming hindi po siya maging turbo sa mga tourist na pupunta. Dati po kasi dito sir, wala pang safe hole. Pero habang tumatagal, nagkakaroon siya. Nagkakaroon siya. Baba. Yung iba to, parang buhayaw. Lakos. Yun yung 6 natin. 6 chamber. Gusto niyo pasukin hanggang dito. Gusto mo, Bing? Sige, ito. Yo. Ito na lang din naman tayo. Parang feeling ko yung pagpunta. Pagbalik ng Manila, mga ano, yung building na nakikita natin, tsaka traffic. Pero usok yung Usok na naman.
Yun yung sinkhole niya, sir. Okay. Sinkhole. Actually, ito na yung 6 chambers, sir, din yung 7 dun sa maliwanag. Kaya medyo ganito na yung part niya, sir, kasi hindi na siya masyadong pinapasukan. Medyo. Hindi na din siya nalibili. Tutulis ng bato. Ito na yung end. Wala, ang galing ng mga bato. Ba't may ganyan? Yun yung makarap na lang. Ay, mga nagdaan dito. Yun yung dulo, sir. Dati may 8 chamber pa katumagan. Yung butas nagkaroon siya ng landslide. Ito yung 7th, sir, no? Yes, ito yung 7. Ito yung 7th chamber. 6 na ito. No? Kaya mo dabi. Hinahan ko lang. After 2 years din. Pag Then sa taas po yung kakaroon ng grass pa. Yun yung mga old na mga banda. ano, kinain mo, baka mamaya mga ano. Hindi maintindihan yun. Pero dito sir sa Cagayan, may nag-offer ng ano, balin sa sayaw na soup. Wala. Wala. Yung mga benta lang dito sa mga order. By order. Mahal kasi yun, no? Kasi yun sir, nililinisan pa po bago di-refer. Then, Grabe kunin yun, nilalagyan ng mga gamot nila para tumigas. Ano mga bandas, no? Ay, may pecha. So yung mga kahit na kung galing dito sa taas, doon mabagsak na tapos nakatutok sa lupa. Ilocado pala dito, no? Makapagsak. Bagsakan ka dito, kalabaw, no? Taas. Yung 8 chamber na, yung sinasabi kong mag dun sa mga 8 chamber, yung magkakaw nito. Pwede yung ganun eh. Takot na ako sa masikip. Ay, jacket mo. Lakasan pa ng tuhod dito. May trekking area din kami dito. Yung version. Nakakita ko ng kiosk na 2 hours. Lakaran. Oh, grabe. Layo. Oo na. Nakakaya yun? Baka na, baka kaya nun. Sinarap ko kami sa labas. Alaw Cave. Peña Blanca, Cagayan.
Ganda na ito. Dito ako na-amaze, oh. Simbahan sa loob ng kuweba. Steve. Anong relihiyon niyo sa iglesia? Catholic ako. Roman Catholic. Ikaw po, ma'am. Christian. Christian. Eh, Diyan pa pala si St. Lourdes niyo. Yung Santo Niño din, ma'am. Nakikita niyo po yung place na. entrance daw natin is 220. Then sa tour guide, voluntary naman siya. Mura na. Sulit na. Ganda sa loob. Malamig. Yung sa salita ng local dialect namin, Itawis, Casillas means CR po. That means CR, CR. ang Casillas. Ah. Itawis Oo, na. kasi Lia lang po. Kasi Lia. Sa Ilocano naman, Casillas. Yung salita kasi namin dito, ma'am, yung Lunes, Martes, Merkules, naman sa amin. Translate namin sa Itawis, ma'am, is Lunes, Martes, Merkules, Wednesday, Thursday. Parang wala kayong ano ba? Tama ba? Yung, Martes. yung ibang S. salita namin, yung dulo, sir, is letter T. Okay. Oh, yun. Good morning guys ulit, ha? Ating 5th day, North Loop 2024. So, dito kami nag-check in sa Isabela, Santiago para ngayong araw pubiyahe tayo pa Kasiguran, Aurora. So, doon natin kikitain sila tito ko at mga pinsan ko sa Kasiguran. So bali time check is already 6:16 AM, no? So good morning pala guys. Ang estimated time of arrival natin is 10 AM sa Aurora, pero kasi syempre magkakape pa tayo, kakain, ipahinga ng konti siguro. So siguro mga 11 nandun na tayo. Then yung kilometer pala is 173 kilometers from Santiago, Isabela. So bulubundukan yung dadaan natin. Meron ding mga zigzag road na daraanan, kaya medyo mag-iingat tayo. So yung sila Tito Kimche ngayon nasa Bulacan pa lang. Pray ulit, Lord, gabay mo kami sa aming 5th day ng biyahe. Lord, sana hindi pa rin kami magkaroon ng aberya. Especially ngayon, tatawid ka ulit kami ng mga bundok, which is walang tao masyado. Lord, binibigyan niyo po kami ng lakas. Bigyan niyo po kami ng lakas upang matapos namin tong North Loop adventure na ginagawa ko ngayon. In Jesus' name, amen. Amen. Santiago! Let's go! So yun, kagabi pala sa hotel na pinagtuluyan namin, pumayag sila na magpa-laundry kami, no? So yun, yung mga jacket namin, mask, yung mga ibang damit na nalabhan naman. So nagbayad na lang kami in additional para doon kila ate na mababait sa Arrow Hotel dito sa Santiago City. So yun, medyo magano rin yung pakiramdam, tsaka yung mga damit namin medyo kompleto na ulit. kumbaga mabait sila pero accommodating. Sabi, pag tanong namin kung pwede, walang pag-aalinlangan na pumayag sila ate. So yun, let's go. Kasiguran, Aurora, Usap-Sapan Beach, Tibu Tidal Pool, let's go. Yun, time check, it's already 6:55. So kasalukuyan natin binabaybay itong Quirino province. So from Isabela, dadaan ka pala ng Quirino bago ka mapadpad ng probinsya ng Aurora. Ang ganda ng kabundukan. Sierra Madre na ata to. Hindi ako nagkakamali. Ito yung babaybayin natin pababa ng Aurora. 3 hours pa rin, nakalagay kay Google. 3 hours and 5 minutes. So, medyo mahaba-haba pang biyahe ito. Tara, samahan nyo kami sa aming 5th day ng ating North Loop 2024. Sa mga nagbabalak dumaan from Kasiguran to Isabela or Isabela to Kasiguran, ito pala yung madadaanan nyo. Zigzag road na may kasamang mga uphill and downhill. Siguro parang marilaki rin to. Sierra Madre din naman.
tingnan natin. Mamaya mag video tayo sa taas ng bundok. So yun guys, no, so dapat susundan natin yung map. Kaso may nakita tayong signage to Aurora. Dinagtanong tayo sa mga lokal kung merong daan pa Aurora. So kumaliwa kami galing sa main road dito. Dito ang pinadaan. So tingnan natin yung daan pa Aurora. Mas mabilis to dito ng isang mahigit isang oras. Shortcut daw to. So wala dyan sa Google Map. To Dinadjawan, kanan. Kasiguran boss. Pakasiguran Aurora. Dire-diretso lang po. Thank you po. Yun, dito lang daw, dire-diretso lang daw tayo. Ganda ng mga bundok oh. Aurora Province. Grabe. Sarap sa mata eh, no? Ganda ng bundok oh. May mga ulap pa na nakabalot sa pinakataas. Medyo bumagal tayo sa part na yun dahil merong mga military checkpoint na, so visual lang naman, titignan lang kung mga may helmet siguro. Ayun, so yung community pala dito is Aita na. So mga kapatid nating Aita, dito na sila. Ayan, mga Aita na. Ayan, mga kapatid nating Aita. Ay, may tinitinda sila dito, parang mga pananim na halaman. Ganda ng langit. Sana sa Aurora yan, para maganda, mag-enjoy tayo ng sobra. So yun guys, no, ito na yung siguro yung boundary ng Quirino tsaka ng Tipacolaw Aurora. Yan na, Tipacolaw na. Nakita ka na yung kalsada. Baler Kasiguran Road. Tayo. Meter check. 40 minutes away tayo sa Kasiguran. Then yung Tibo Tidal Pool yun sa kabila, yun sa kabilang isla na yan. So paikot siya. So kung pupunta tayo Tibo Tidal Pool, paikot tayo dyan. So yun, kita na natin yung arko ng Kasiguran. Woohoo! Here we go! Kasiguran Aurora touchdown. Hey! One down. Kasiguran Aurora ay nasa bandang hilaga ng Aurora Province. Dahil sa layo ng lugar na ito ay bibihira itong puntahan ng mga turista. Bagamat malayo ay hindi ka bibiguin ng lugar na ito sa angkin nitong ganda. Lalo ang Kasapsapan Beach na talagang pinagmamalaki ng lugar.
to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Sabado de Gloria ngayon, no? So, ang pecha is March 30, 2024. So, this is our last day of our North Loop 2024. So, yun, galing tayo ng Kasiguran, Sapsapan Beach. Maganda kaso, anong time ngayon? No, syempre, holiday na. Maraming walang pasok, ang daming gustong mag-beach. Ang daming tao. So, buti nakakuha pa rin tayo ng tutuluyan natin na cottage. Para at least kahit pa paano meron tayong taguan ng gamit, safe keep, kumbaga. Pero medyo malayo sa Kasapsapan. 3 to 5 minutes. So yun, ride out na kami. Then kasama na nga pala namin dito yung tito ko tsaka pinsan ko. Tita ko tsaka pinsan ko. Bali ngayon 4 na motor kami. Yung nasa harap natin. Ito. Sa ADB 160, isang Mio Gear, at isang NMAX. Ride out tayo ngayon. Pabalik na tayo ng Manila. So nag-stay kami ng 3 days 2 nights sa Kasapsapan, Siguran, Aurora. Then ito na rin yung last spot natin para sa ating North Loop 2024. So from Manila, bumiyahe tayo ng Vigan, then Ilocos Norte, Cagayan, then Aurora, pababa. So yun. Sana nagustuhan nyo yung ating mga napuntahan na lugar.
nagkaroon kayo ng ideya kung ano nga ba yung magagandang spot dito na dapat mapuntahan nyo pag magra-ride kayo o mamasyal kayo sa mga probinsya na nabanggit natin. Ganda ng hilera natin ngayon, ganda ng ano natin, no? Pacing. So 60-80 lang ang takbo namin. Although mabagal, pero at least safe kasi pauwi naman na yan. Ayos to ah. May dala din si Tito Kimchi yata. May dala din. Tagal lang. Di pa kulaw pa rin. Ganda oh. Ampere Beach. Di pa kulaw, Aurora. Mag-picture tayo dyan. Ganda oh. Ha? Picture ako. Doon? Saan banda? Uy, gago, sorry. Wait lang. So, yun. Kanina, hindi na tayo nakapag-record after natin sa Ampere Beach kasi nalobat yung mga battery ng camera natin. At yung last na footage na nakuha natin is yung Ampere Beach na lang. Then after that, nalobat na lahat. Di na ako nakapag-record. So, umalis kami ng kasapsapan ng kasiguran is 11. Then nakarating ako dito sa bahay ng 2 AM. So, medyo mahaba yung naging biyahe ko. At sana nag-enjoy kayo sa lahat ng pinuntahan natin na lugar. From Manila, Nueva Ecija, Bulacan, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Ilocos Sur, Ilocos Norte, yan, La Union, nadaanan din natin. Probinsya ng Cagayan, Santa Ana, Bagao, Peña Blanca, at sa Santiago, Isabela, sa Aurora, Kasapsapan Beach. So, yun. Yung bali yung total na nagastos natin is kasama yung back ride ko is 12K yung naging ambagan namin. So, umalo kami ng 24K. Then, naman, satisfied naman sa lahat ng napuntahan. So, yun. Hanggang sa susunod na biyahe. Salamat.